everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and the only Mama Mia and panibagong kwento, ang pagsasaluhan at syempre pagkikinggan natin for today's video. Pero bago ang lahat, nais ko muna mag-hi sa inyo na laging nandirito at lagi pa rin nakikinig at syempre lagi pa rin nag-aabang ng ating mga kwento. Maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Lalo na yung mga hindi talaga nagsiskip ng ads at sinusubukan talagang huwag mag-skip ng ads. Maraming salamat po sa suporta. Dahil po sa inyo, kaya po tayo nakakapagpatuloy na gumawa ng mga ganitong klaseng content. Maraming thank you po talaga. Mwah. Nakabago natin simulan ang ating kwento for today's video. Nais ko munang bumati. Siyempre, alam nyo na yan. Hi kay Christina Sison, Jenny Aguilar, maraming salamat sa pakikinig. Jayran Uraldin, Charlene Baclohan, Elsie Calopez, maraming salamat from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Mitzi Maglente, Rebecca Carino, hello din kay Cristel Duerme. Alcora Ukit, maraming salamat. Irene Paano Fermi, ayun. Hello Irene. Josephine Mapalad, maraming salamat. Mary Jane Laison, Francis Dizon, Josephina, I am Leia. Thank you so much sa pakikinig. Honesty Ablaw. Honesty is such a lonely word. Hi naman kay Florence Gallego, maraming salamat. Jade Nilios, thank you so much sa pakikinig. YouTube user 2978. Hello rin kay Jelay Sevilla, maraming salamat. Gloria, hello sa San Pedro Laguna na nakikinig sa atin ng mga tao dyan. Maraming salamat po. Rowena Tuan, Lona Lollipop, Liza Chen, Josephina again, hello sa iyo. Evangeline Bautista, hello kay Francisco Pisito. Maraming salamat. Parang first time kong mabasa ang iyong pangalan, Sir Francisco. Thank you so much. Judith McGovern, Sally Buma, maraming salamat. YouTube user, thank you so much sa iyo. Venus Pascua, maraming salamat din kay Jeanette Mariano Aguila 1889, Maria Elena Abe, Poriza Carlos, Rio Piano, and Mabel Abagita. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nako, marami pa pong nagpapa-shoutout sa atin pero sinusubukan at pinipilit na po nating bawas-bawasan itong ating pa-shoutout dahil baka may magagalit na naman sa atin. Kaya ayan, bawasan na natin ang ating shoutout. Konti lang naman ha. Sa mga nagpapa-shoutout, sa mga susunod na lang po na mga kwento, new abangan ng inyong mga pangalan. But for now, nako, simulan na natin ang kwento natin for today's video. Medyo, ewan ko kung makaka-relate kayo nito, pero parang merong makaka-relate dyan. Kaya eto na, simulan na natin ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao. Ang sobrang pagtitiwala ay pwedeng ikapapahamak mo. Yan ang naririnig nating sinasabi ng mga nakakatanda sa atin. Na wag basta-basta ibigay ang tiwala, lalo na kung hindi mo pa masyadong kilala ang tao sa buhay mo. Lahat daw ng tao sa paligid mo ay pwede kang traidorin at pwede kang ipahamak sa dulo. Pero paano nga ba kung ang taong pinagkakatiwalaan mo, ang taong akala mo'y kilalang kilala mo na, ay siya rin palang taong sisira sa iyong buhay at sa iyong kinabukasan. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat kung sakali mang mapili itong aking sulat na i-ere sa inyong programa. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Russell. Ang kwento pong ito ay kwento po ng buhay ko kung paano winasak ng isang taong labis kong pinagkakatiwalaan ang aking buhay pag-ibig. Bata pa lamang ako, Mama Mia, ay palakaibigan na talaga ako. Ang sabi nga nila, I am the life of the party. Kapag wala raw ako sa birthday party ng kahit na sinong kaibigan ko ay medyo boring daw.
Ako kasi ang parang glue na nagkokonekta sa aming lahat. Kung meron pong mga kaibigan o kamag-anak ko na hindi nagkakabati, ako po talaga ang gumagawa ng paraan para sila ay magkabati. Para sila ay maging maayos sa isa't isa. Ganun po ang role ko, Mama Mia. Hindi po ako namimili ng kaibigan. Lahat po na pwedeng kong maging kaibigan at gustong makipag-close o makipagkaibigan sa akin ay pinapansin ko. Hindi ako masyadong matalino, Mama Mia, pero hindi rin naman ako bobo. Bagay na ipinagpapasalamat ko dahil hindi ako nahihirapan masyado sa aking pag-aaral. May kaya din ang pamilya ko. Kung tutuusin, Mama Mia, wala po kaming mga malalaking problemang hinaharap sa aming pamilya. Kung meron man, siguro mga magulang ko lamang ang nakakaalam. Hindi nila ipinapahalata o pinapaalam sa amin na magkakapatid kung merong mang pinagdadaanang mabigat ang aming pamilya. Ang matatandaan ko, Mama Mia, ay ang pagpanaw ng mga lolo't lola ko ang mga mabibigat ng pagsubok na dinaanan namin. Pero yung mga pinagdaanan ng iba tulad ng kahirapan o kung ano paman, pangangaliwa ng mga magulang, sa awa naman ng Diyos ay hindi namin yon naranasan. Ang mga magulang ko po ay mag-best friends since high school daw sila. Magkaibigan na naging magkaibigan na nagkatuluyan din sa bandang huli nung pareho nang nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya pareho silang may magandang trabaho. Hindi man masyadong kalakihan ng sweldo pero sapat na para sa aming magpamilya at sapat na rin para makaipon at mapag-aral nila kami sa magagandang paaralan. Mama Mia, masasabi ko po na maganda na ang takbo ng buhay ko. Masasabi ko na walang major crisis na pinagdaanan ng buhay ko kasama ang aking pamilya. Kumbaga, masaya na ang lahat. High school din ako, Mama Mia, nung makilala ko si Tara. First year high school ako noon at bagong lipat lang sa private school kung saan ako nag-aaral. Public po ako mula elementarya hanggang sa makagraduate. Pero nung high school ako ay nagpasya ang mga magulang ko na pag-aralin ako sa private school. Yung public school kasi na malapit sa amin, Mama Mia, ay marami pong napapabalita na mga barumbadong mga estudyante na kung hindi nagnanakaw ay nagkukos ng gulo sa aming barangay. Bagay na kinatatakutan ng mga magulang ko na mangyari sa akin. Ayaw nila, Mama Mia, na masangkot ako sa kung anumang gulo. Ayaw nila na mapunta ako sa mga pariwarang kaibigan. Panganay nga po pala ako sa 3 magkakapatid at pawang mga babae ang mga sumunod sa akin. Ako lang ang nag-iisang lalaki. Laging pinapaalala sa akin ng aking ama na dapat sigurado daw ako sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. Bukod sa sigurado, dapat siguraduhin ko raw na hindi ikapapahamak ng mga kapatid ko ang aking mga desisyon at syempre ang aking mga gagawin. Mama Mia, pinalaki po kami ng mga magulang namin na close na magkakapatid. Hindi po kami masyadong nag-aaway. Kung meron man, yung away at tampuhan lamang pero naaayos din naman sa huli. Sabi ko nga sa inyo, ako po ang tipo ng tao na palangiti at palakaibigan. Nung makilala ko si Tara ay pareho po kaming transfer dun sa eskwelahan na yon. Kumbaga, Mama Mia, pareho po kaming medyo outcast nung una kasi pareho kaming hindi kaklase mula elementarya nung mga naging kaklase namin. Napansin ko si Tara nung mag-recess time na nung unang araw ng klase. Nasa kanyang desk lamang siya, binuksan ang kanyang baon at saka kumain ng tahimik at mag-isa. Dahil nga mag-isa lang din ako nung panahon na yon kasi hindi ko pa magawang lapitan ang iba kong mga kaklase kasi may kanya-kanya na silang mga gusto at may kanya-kanya na silang mga routine. Naisipan kong lapitan si Tara. Naisipan kong sumabay sa kanyang pagkain. Hello, ikaw si Tara, hindi ba? Tanong ko. Oo, Tara nga pala. Ako si Russell. Kaklase mo rin.
Hindi ka sumama sa kanila, Russell? Hindi eh. Baka bukas ko na sila kakaibiganin. Uunahin na muna kita kasi parang pareho tayong outcast dito. Sinabi mo pa. Natatawa niyang sabi. Pagkatapos noon ay inoferan niya ako ng pagkain niya. Ako din naman ay nag-offer din sa kanya ng baon ko na siyang naging dahilan kung bakit mabilis kaming naging magkaibigan. Kinabukasan, Mama Mia, ay agad ko namang pinansin ang aking mga ibang kaklase. Naging maganda rin ang pakikitungo ko sa kanila. Ako din ang nag-introduce sa kanila kay Tara na naging kaibigan na rin namin. Mama Mia, nakabuo na agad ako sa unang linggo pa lang ng klase ng mga bagong grupo ng kaibigan. Masayang masaya ako. Buti na lang at nandito ka, Russell, ano? Bakit naman? Isang araw nung kaming dalawa lang ni Tara ang magkasabay na nag-antay ng aming mga sundo pa uwi. Kasi kung wala ka, siguro hindi ko magagawang makipagkaibigan sa kanila. Ano ka ba naman, mga mababait naman yung mga kaklase natin. Oo nga, wala naman akong sinabing hindi sila mabait. Mabait naman talaga sila, kaya lang, hindi kasi ako yung tipo na nauunang pumansin ng iba. Hindi kasi ako yung tipo na nauunang makipagkaibigan. Baka hanggang ngayon, outcast pa rin ako sa classroom natin. Pero dahil sa'yo, eto na tayo oh, marami ng kaibigan. Mama Mia, natuwa naman ako dahil na-appreciate pala ni Tara ang pagdating ko sa buhay niya. Mula nga noon ay naging magkaibigan na kaming tunay. Kung ako ay walang masyadong pinagdadaanan sa buhay at medyo kampante at kalmado lang ang buhay ng pamilya namin, kakaiba naman ang pamilya ni Tara. Magulo po sila dahil pareho pong parang may kinakasamang iba ang kanyang mga magulang. Kasalang mga magulang ni Tara, Mama Mia, pero parang hindi na nila gusto ang isa't isa. Dalawang magkapatid sila ni Tara at siya ang bunso. Ang panganay niyang kapatid ay nasa lolo't lola niya. Siya naman ay nasa loob ng kanilang bubong. Na kung minsan ay mag-isa lamang siya at kasambahay lang ang kasama dahil ang kaniyang mga magulang ay nasa mga bago nitong kinakasama at bago nitong mga pamilya. Kung magpang-abot man ang kaniyang mga magulang sa bahay ay walang ginawa ang mga ito kundi ang magbangayan at mag-away at magsisihan sa dinanas ng kanilang pamilya. Kaya siguro lumaking ganoon si Tara, hindi masyadong palakaibigan at tahimik lamang. Dahil nga siguro sa mga problemang pinagdadaanan niya sa buhay niya. Naawa ako kay Tara nung minsang ikwinento niya sa akin ang kanyang buong buhay kasama ang kanyang mga magulang. At mula nga noon, Mama Mia, pinangako ko kay Tara na hinding-hindi ako mawawala sa tabi niya. Pinangako ko sa kanya na magiging magkaibigan kami hanggang sa huli. Masaya naman siya, Mama Mia. Ang sabi niya, nagkaroon daw talaga siya ng pamilya sa akin. Sinasama-sama ko na rin si Tara kapag meron pong mga okasyon sa bahay at kapag merong mga maliliit na handaan. Nakilala na rin siya ng mga magulang ko at ng mga kapatid ko. Ang akala nga noon ng mga magulang ko ay nililigawan ko si Tara. Pero nung inexplain ko sa kanila ang klase ng buhay na meron si Tara ay naawa din sila dito gaya ng pagkaawa ko sa kaibigan ko. Kaya madalas ay iniimbitahan ko na siya sa bahay para dun kami tumambay. Siyempre, Mama Mia, kasama din noon ang iba naming mga kaibigan. Kaya lang, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay pinapayagan ng mga kaklase namin na gumala. Kuminsan-minsan, 2 o 3 lang ang nakakasama sa amin ni Tara. Sa susunod na gala, iba naman ang kasama namin. Kumbaga, kami lang ni Tara ang consistent na magkasama, kaya naging masyadong close din kaming dalawa. Masaya kami kapag magkasama kami. Wala kaming dinadamdam na kung ano-ano. Mahal na rin ng mga pamilya ko si Tara dahil lagi na rin ito sa bahay namin. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, Mama Mia, ay naawa din ang mga magulang ko kay Tara, kaya naman pumayag din ang mga ito na laging pumupunta o tumatambay sa aming bahay itong si Tara.
Itinuring na rin na parang anak ng mga magulang ko si Tara at masaya ako doon, Mama Mia. Masaya ako dahil parang nadagdagan ang kasiyahan ng aming pamilya simula nung dumating si Tara. Hanggang sa lumipas ang 1 taon at nag-second year high school na kami. Masaya pa rin kaming magkasama. Hanggang sa graduate kami ng high school ay magkasama pa rin kami. Hindi po lingid sa aking kaalaman, Mama Mia, na marami ang nagsasabi na bagay daw kaming dalawa ni Tara. Marami ang nagsasabi na bakit hindi ko na lang daw ligawan itong kaibigan ko. Ang totoo niyan ay maganda naman po talaga si Tara. Maganda ang kaniyang mga mata at maganda din ang kulot niyang pilik mata. Maganda ang kanyang ilong pati na ang kanyang labi. Kulot ang kanyang buhok na mahaba at may pagkamaputi rin siya. Hindi yung masyadong maputing-maputi. Yun bang nasa pagitan lamang ng kayumanggi at maputing kulay. Kung tutuusin ay maganda talaga si Tara, Mama Mia. Kaya lang, hindi ko po nakikita ang sarili ko na magkakagusto o mai-in love sa kanya. Siguro nga naiisip ko noon na baka kung anong mangyari kapag ipilit naming magkaroon kami ng relasyon. Baka kapag pinilit ko na maging kami ni Tara ay baka masira ang friendship naming dalawa. At ayokong mangyari yun. Ako lang ang consistent sa buhay ni Tara. Wala nang iba. Kaya hindi po pwedeng mawala ako sa tabi niya at baka kung ano na ang mangyari sa kanya. Kahit na tinutukso-tukso na kami ng iba, maging ng aking mga magulang at pamilya ay tinatawanan ko lamang sila. Lagi ko na lamang sinasabi na magkaibigan at close lang talaga kami. Nung graduate kami ng high school ay sumunod din si Tara kung saan ako nag-aral ng college. Ang totoo niyan ay lagi niyang sinasabi, Mama Mia, na noong nakilala raw niya ako ay nagkaroon daw siya ng mga pangarap. Nagkaroon siya ng pangarap na makabuo ng pamilyang kasing saya nung sa amin. Pamilya na maging sandalan niya pagdating ng panahon. Sabi ko sa kanya, wag munang isipin ang pamilya na yan. Isipin niya muna ang kaniyang sarili at isipin niya muna kung ano ang magiging kinabukasan niya. Masaya naman si Tara, Mama Mia, kapag pinapayuhan ko siya. Lagi naman niya itong sinusunod. Hanggang sa yun na nga, nag-college na kaming dalawa at kung anong kurso ang kinuha ko ay siya rin kinuha ni Tara. Actually, Mama Mia, bago kami graduate ng high school ay tinanong na niya ako kung saan ako mag-aaral. Sabi ko hindi pa ako sigurado dahil magti-take muna ako ng mga entrance exam sa mga paaralan at titignan ko muna ang mga private school sa amin kung saan ako makakaganda o gagandahang mag-aral. Binigyan kasi ako ng laya ng mga magulang kong pumili ng kursong gusto ko at syempre, Mama Mia, pati na rin ng paaralang gusto kong pasukan. Oo, alam ko, isa po ako sa mga privileged na mga bata na may kakayahang mamili ng kanilang pag-aaralan at kurso. At nung nakapili na nga ako ay dun din nag-aral si Tara. Ang totoo niyan, Mama Mia, bago ang enrollment ay tinawagan niya ako sa aming landline at sabi niya sabay daw kaming magpa-enroll dalawa. Sabay kami sa halos lahat ng bagay. Nung nag-aral na kami ng kolehiyo, akala nga ng mga classmates namin ay magjowa kami dahil hindi daw kami mapaghiwalay sa isa't isa. Tinatawanan lang namin yon ni Tara. Hanggang sa nung third year ako, Mama Mia, ay may nakilala akong babae. Nagustuhan ko siya dahil pakiramdam ko ay pareho kami ng vibes sa buhay. Pareho din ang mga gusto namin at syempre, Mama Mia, kinikilig din ako sa ganda niya. Hindi tulad ni Tara na medyo westernized ang mga mata dahil may lahi po siyang British. Ito pong bagong babae sa buhay ko ay may pagka-chinita. Weakness ko pa naman ang chinita kaya nagustuhan ko siya kaagad. Naging magkaibigan kami dahil naging magka-partner kami sa isang activity namin sa isang subject kung saan hindi kami magkaklase ni Tara. Nung enrollment kasi nung third year, Mama Mia, ay hindi kami nagkasabay dahil nagkaroon ng problema sa bahay nila.
Kaya merong mga subjects na hindi kami magkaklase. Dito ko nga nakilala ang babaeng itago na lang natin sa pangalang Isa. Si Isa, Mama Mia, ay maganda at mabait. Naging magka-close kami nung maging partner kami sa isa naming activity. Isang araw, habang gumagawa kami ng final paper na isasubmit naming dalawa ni Isa, ay biglang dumating sa library kung nasaan kami itong si Tara. Dito ka lang pala. Kaya pala hindi ka na nakikipagkita sa akin, busy ka na pala. Walang preno-preno niyang sabi. Nagulat naman ako at medyo napahiya din, Mama Mia, dahil ang totoo niyan ay wala pang kaalam-alam noon si Isa na gusto ko siya. Si Tara lamang ang kwentuhan ko na may nakilala akong babae na parang nagugustuhan ko. Hindi ko naman alam na ibubuko niya ako agad doon. No ka ba naman, gumagawa lang kami ng final project namin. Doon ay pinakilala ko sila sa isa't isa. Nakangiti namang abot-tengang inilahad ni Tara ang kanyang kamay kay Isa. At doon ay nakampante ako dahil pakiramdam ko ay boto ang best friend ko sa liligawan ko. Noong nakita ko nga na boto siya kay Isa ay niligawan ko na ito si Isa, Mama Mia. Pinaramdam ko na sa kanya ang pagmamahal ko, kaya lang, ewan ko ba. Pagkatapos ng halos 2 linggong panliligaw ko kay Isa ay bigla na lang niya akong hindi pinansin. Tapos na rin kasi ang activity pinagsamahan namin nung mga panahon na yon, kaya wala nang rason para lapitan ko siya ng lapitan. Pero dahil nga nanliligaw ako ay nilapitan ko pa rin siya at tinanong kung may problema ba kaming dalawa. Wala tayong problema, Russell. Pero iwasan mo na ako dahil ayoko sa'yo. Ayoko sa mga lalaking katulad mo. Ano? Anong lalaking katulad ko? Basta, ayoko sa'yo, Russell. Ayoko sa'yo, period. Mama Mia, bigla-bigla na lang na hindi namamansin sa akin si Isa, kaya naman yun ang first broken heart experience ko. Oo, hindi nga naging kami, pero nagustuhan ko naman talaga siya at ang akala ko ay magkakagusto rin siya sa akin. Akala ko ay mapupunta na kami sa pagiging magnobyo at nobya, pero hindi pala. Noong panahon na broken-hearted ako ay wala akong ibang naging karamay kundi ang best friend kong si Tara. Pinuntahan niya talaga ako sa bahay dahil hindi ako pumasok sa paaralan nung araw na yon. Dito ka lang pala talaga kita matatagpuan. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit di ka nagpaalam na hindi ka papasok ngayong araw? Pasensya na. Wala kasi ako sa mood eh. Anong wala sa mood? Bakit? Ano bang nangyari? Sabihin mo nga. Si Isa kasi. Isa? Yung nililigawan mo? Oo, yun. Anong problema sa kanya? Binasted ako eh. Tapos di ko alam ang rason kung bakit. Ano ka ba naman? Para lang sa isang babae magkakaganyan ka? Baka naman may ibang gusto yung tao. Huwag mo nang pilitin. At saka hindi naman siya bagay sa'yo. Mukhang maarte yung babaeng yun. Mama Mia! Si Tara po ang tumulong sa akin para makapag-move on ako kay Isa. Siya ang laging nandyan at hindi ako iniiwan at pinapabayaan. Lagi niya akong nilalapitan sa tuwing pakiramdam niya ay wala ako sa aking sarili. Lagi niya akong kinakausap, binibilhan ng mga gusto kong pagkain at lagi niya akong sinasamahan. Hanggang sa unti-unti ay nakaka-move on na rin ako. Hanggang sa unti-unti ay naging maayos na rin ang sarili ko. Hanggang sa graduate kami ng college. Pareho kaming nag-take ng board exam, Mama Mia, at pareho din naman kaming nakapasa. Pareho din kaming nagtrabaho sa iisang kumpanya. Ewan ko ba, hindi na talaga kami mapaghiwalay dalawa ni Tara. Laging sinasabi ng mga magulang ko na bakit hindi na lang daw si Tara ang gustuhin ko, bagay naman kaming dalawa. Pero kahit nung mga panahon na yun, Mama Mia, hindi ko pa rin nakikita itong si Tara bilang future girlfriend o asawa ko.
kaibigan at kapatid lang talaga ang tingin ko sa kanya. Hanggang sa nakapagtrabaho na nga kami. Isang araw, Mama Mia, ay merong birthday party ang isa naming katrabaho. Hindi nakasama noong mga panahon na yun si Tara dahil pinadala siya ng kumpanya sa isang business week conference dun sa ibang lugar. Magaling kasi si Tara sa trabaho namin, kaya isa siya sa mga delegates na napili. Samantalang ako naman ay so-so lang ang trabaho. Hindi naman ako after sa promotion dahil ayoko naman na tumanda sa kumpanyang yun. Iba po ang gusto ko, Mama Mia, kaya hinayaan ko na lamang na magkaroon ako ng maraming experience sa company na yon para sa pampaganda ng resume ko. Birthday nga noon ng isa naming katrabaho nung inimbitahan kaming lahat. Dahil wala naman akong gagawin at Sabado naman kinabukasan ay sumama ako sa kanila. Noong nalaman nga ni Tara na sasama ako sa kanila dahil naikwento ko nung tumawag siya sa akin, ang sabi niya ay baka raw malasing ako doon at baka kung ano pang mangyari. Sabi ko kaya ko ang sarili ko at hindi naman ako magpapakalasing kung hindi ko kaya. Naging makulit pa si Tara at kinukumbinsi pa niya ako na wag sumama dahil wala raw siya at walang mag-aalaga sa akin kung malalasing man ako. Sabi ko hindi ako masyadong iinom. Nagtampururot pa si Tara nung mga panahon na yun dahil hindi ko sinunod ang gusto niya. Dahil naging matigas ang ulo ko at sumama pa rin dun sa party na yon. At dito ko nga nakilala ang isang babaeng malaanghel sa hinhin at ganda. Dito ko nakilala si Amy, Mama Mia. Si Amy ay pinsan ng girlfriend ng katrabaho ko. Kasama siya doon sa party at pinakilala kami sa isa't isa. O diba sabi mo, hindi mo girlfriend yung si Tara? Hindi talaga bro, magkaibigan lang kami. Alam mo ba na since high school magkasama na kami? Parang kapatid ko na yung si Tara, sabi ko. Eh kung ganon, single ka pala. Oo, single. Ready to mingle? Di ko alam. Nako bro, may ipapakilala ako sa iyo mamaya. Pinsan yon ng girlfriend ko. Isasama niya dahil broken-hearted daw eh. Parang galing break up ng 3 years relationship niya. Ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Basta siguraduhin mo lang na hindi talaga kayo ni Tara dahil baka patayin ako nung babaeng yun. Alam mo naman ang tapang nun. Natawa ako dahil tama nga naman ang mga sinabi niya. Sa ibang mga kaibigan o mga katrabaho namin ay matapang talaga ang dating ni Tara. Sa akin lang talaga siya sweet, Mama Mia. Siguro dahil defense mechanism na rin niya yun. Kasi nga masyadong naging magulo ang kanyang kabataan at ang kanilang pamilya. Ang totoo niyan kahit nung mga panahon ng high school at college, kung kailan may mga magtatangkang manligaw kay Tara, ay lagi niyang dinadahilan na boyfriend niya ako. Kaya naman Mama Mia, hindi na natutuloy ang mga nanliligaw sa kanya. Lagi ko nga siyang tinatanong kung bakit niya ba sinasabing boyfriend niya ako. Paano siya magkakaroon ng boyfriend yan kung ang alam ng lahat ay ako ang kanyang boyfriend. Sabi niya ayaw niya raw munang makipagrelasyon. Ayaw niyang masaktan yung mga lalaki kaya hindi niya binabasted at sinasabi na lang niyang may boyfriend na siya. Natawa na lang ako sa kanya at hinayaan ko na lang siya sa gusto niya. Pero sabi ko nga sa sarili ko, hindi naman po pwede na habang buhay akong single dahil habang buhay na inaakala ng mga tao na kaming dalawa ni Tara. Kaya sinabi ko na sa mga kasamahan ko nga sa trabaho na magkaibigan lang kami at parang magkapatid lang ang turingan namin. At nung dumating nga ang girlfriend ng katrabaho ko, Mama Mia, ay nakita ko nga ang pinsan niyang si Amy. Napakaganda niya. Pitit lamang siya sa height niyang 5'1". Pero maganda ang kaniyang katawan at proportionate lang sa kaniyang height. Hindi siya payat, hindi rin siya mataba. Maputing maputi rin siya, Mama Mia, at kulot din ang kaniyang buhok at maganda ang kaniyang mukha. Hi. Hindi ka ba umiinom?
Tanong niya sa akin nung napansin niya na ako lang ang napalayo sa grupo namin habang yung iba ay nagkakasiyahan na sa video kay habang umiinom. Hindi eh. Kumakanta, hindi ka rin ba kumakanta? Hindi rin. Parang palaka ang boses ko kapag kumanta ko. Siguro sa sayaw ka magaling. Paano mo nalaman? Biro ko pa. Yun kasi ang sabi nila, palagi ka raw sa presentation tuwing may party sa inyong office. Kasama mo raw yung best friend mo? Oo, si Tara. Pareho kami kasi Pareho kaming mahilig sumayaw. Magkaiba pala tayo. Kasi ako, mahilig akong kumanta. Well, pwede namang ikaw yung kumanta tapos ako yung sasayaw. Talaga? Sige nga, alika, sama tayo sa kanila. Kakanta ako tapos sumayaw ka. Yun nga ang nangyari at nag-enjoy talaga ako nung gabing yun. Mama Mia, hindi ko na nga namalaya ng oras dahil masyado akong nag-enjoy na kasama at kausap si Aimee. Nag-enjoy din ang lahat sa performance naming dalawa kung saan siya'y kumanta at ako ay sumayaw. Nako, bagay din pala kayo, no? Nagko-compliment kayo sa isa't isa eh. Kantsaw pa ng iba naming mga kasamahan. Bago kami umalis dun sa bahay na pinagdausan ng party ng aking katrabaho, ay hiningi ko ang number ni Aimee. Aimee, wala bang magagalit kung sakaling hingin ko ang cellphone number mo? Wala naman. Wala na, sabi niya. Doon ko na aninag ang lungkot sa kaniyang mga mata. Sorry may nasabi ba akong masama? Wala kang nasabing masama. Ang sa akin lang gusto ko na sanang kalimutan ang nakaraan ko. Pasensya ka na 3 months pa lang kasi ang lumipas nung matapos ang 3-year naming relasyon. Doon Mama Mia ay nag-offer ako sa kanya kung payag ba siyang mag-coffee muna kami at ihahatid ko na lang siya pa uwi. Baka kasi may gusto ka pang pag-usapan. Handa naman akong makinig. Tsaka wala namang pasok mamaya. Kasi Sabado naman na ngayon. 1:00 na kasi yun ang madaling araw, Mama Mia. Naghanap kami ng isang coffee shop na bukas pero wala kaming makita. Hanggang sa mapadpad kami sa isang convenience store na 24 hours open na meron ding kape. Walang masyadong tao doon at may nakita kaming mesa sa may pinakadulo kung saan kami pwedeng pumwesto. Pumasok kami doon at nag-order ng kape at saka doon nag-usap at nagkwentuhan. Naikwento nga sa akin ni Aimee ang naging relasyon niya sa kanyang ex-boyfriend. College daw sila nung naging sila nung lalaki. Mahal na mahal daw niya yung lalaki kahit na nakikita niyang siya lang ang masyadong nagmamahal at nagsasakripisyo. Akala niya raw kasi Mama Mia ay sapat na sa kanilang dalawa ang kanyang pagmamahal. Kaya hinayaan niya kahit na may ibang mga nilalandi itong lalaki. Ang importante daw sa kanya ay siya pa rin ang karelasyon at siya pa rin ang mahal at siya pa rin ang inuuwian in the end. Pero napunta rin sa iba yung lalaking yon at nambuntis pa. Naging dahilan para tuluyan na silang naghiwalay. Napaiyak nga si Aimee nung nagkwento siya sa akin. Ako naman ay nandun lang at nakikinig at saka binigyan ko siya ng isang panyo para punasan niya ang luha niya. Mag-aalas 4 na nung madaling araw nung matapos kaming mag-usap at inihatid ko na siya sa kanila. Pag-uwi ko ng bahay, Mama Mia, ay natulog agad ako. Hindi na nga ako nakapaghilamos at nakapagpalit ng damit dahil pagod na pagod ako nung araw na yon. Galing kasi kaming trabaho bago pumarty at pagkatapos pa ng party ay nakipag-usap at nakipagkwentuhan pa ako sa bago kong kaibigang si Aimee. Kinabukasan, pagkagising ko ay gulat na gulat ako dahil marami palang mga messages sa akin si Tara. Marami din siyang mga missed calls. Hinahanap niya ako kung saan daw ako nagpunta at nagtampo pa siya nung nalaman niya at nakita niya sa mga pictures sa Facebook na magkasama kami ng mga kasamahan ko sa trabaho. Kaya pala kinalimutan mo nang mag-update sa akin.
Kasi masyado ka nang busy kasama ang mga bago mong kaibigan. Ganun ka pala, sabi niya. Nagtampo na naman itong best friend ko. Kaya agad ko siyang tinawagan. Nung una ay hindi niya sinasagot. Nakatatlong tawag ako nung walang sumagot, Mama Mia, kaya tinigilan ko na rin. Matapos ang 1 oras ay siya nang tumawag sa akin. Oh, akala ko hindi mo na ako sasagutin eh. Bakit? Ako ba ang unang hindi sumagot? Kagabi pa ako text ng text sa'yo ah. Kagabi pa ako tawag ng tawag sa'yo, pero ni hindi mo man lang napansin itong mga missed calls ko. Bakit? Masyado ka bang nag-enjoy doon? Eto naman, nagtampo agad. Kasi naman hindi ka nakikinig eh. Huwag ka namang mag-alala, hindi naman ako uminom. Anong oras ka umuwi? Mga 1 a.m. Sinungaling ka talaga? Sabi niya. Ano? Tumawag kaya ako sa kapatid mo kaninang umaga. Sabi niya, nagising raw siya 3:00, wala ka pa raw sa kwarto mo. So, beyond 3 ka na dumating. Natawa na lang ako, Mama Mia. Ikaw talaga. Pati mga kapatid ko, iniistorbo mo pa. Oo na, 4:00 na ako umuwi. Kasi may sinamahan pa akong kaibigan. Kaibigan? Sino namang kaibigan? Kasamahan natin sa trabaho? Hindi, bagong kaibigan ko. Bago ko nakilala dun sa party. At sino naman yung kaibigan na yan? Bakit basta-basta ka nagtitiwala dyan? Paano kung mapahamak ka? Ano ka ba naman? Siya nga ang mapapahamak sa akin kasi babae yon. Nung pagkasabi ko noon ay bigla siyang natigil sa kabilang linya. Hindi ko na lang yon binigyan ng kung ano pa mang dahilan o rason, Mama Mia. Ang inisip ko na lang nung mga panahon na yon ay baka nagtatampo lang talaga ang kaibigan kong to. Yan mo at ipapakilala ko kayo sa isa't isa kapag nagkita kami ulit at nandito ka. O sige na, goodbye na. Uwi na ako bukas dyan, sabi niya. Bigla niyang pinatay ang tawag na hindi man lang ako nakasagot. Nagtampo nga talaga ang babaeng ito. Hinayaan ko na lang siya. Naligo na lang ako pagkatapos ay tinext ko na si Aimee. Agad din namang nagreply sa akin si Aimee at nagpasalamat dahil nakinig ako sa kanya. Mama Mia, inaya ko siyang lumabas nung araw na yon at pumayag naman siya. Kahit na wala pa kaming masyadong tulog ay nanood kami ng sine, nagsimba at saka namasyal sa kung saan-saan. Nag-arcade din kami at natuwa ako dahil kahit hindi siya marunong ay nag-enjoy din naman siya sa pinapagawa ko sa kaniyang mga activities. Yan, ganyan. Dapat lagi ka lang nakangiti. Kasi mas maganda ka kapag nakangiti ka eh. Sabi ko sa kanya. Binola-bola ko pa siya hanggang sa tumatawa na rin siya. Mama Mia, kinabukasan ay dumating na nga si Tara. Pinakilala ko sila sa isa't isa dahil may usapan kami ni Aimee nung araw na yon na kumain sa labas. Natuwa naman ako dahil mukhang magiging magkasundo silang dalawa. Kahit kasi may pagkamataray itong si Tara, ito namang si Aimee ay may pagkamabait talaga kaya alam kong makakayanan niya ang pagiging mataray ng kaibigan ko. Winarningan ko na rin si Aimee at sinabi kong masyadong sensitive ang kaibigan ko pagdating sa akin at protective din ito sa feelings ko. Kuya na kasi ang tingin niya sa akin eh. Kaya protective siya. Hayaan mo na ha kung anumang pinagsasasabi ng bibig niya. Sabi ko na lang bilang pabiro at tinawanan lang naman ni Aimee. Lumipas ang mga araw na naging magkasundo rin sila at kami ni Aimee ay lagi na ring magka-text. Hanggang sa nagkikita na rin kami ni Aimee na kaming dalawa lang. Kapag tapos na ang trabaho ay umuwi ako sa bahay at magkatapos ay pinupuntahan ko si Aimee sa kanila. Naging ganon ng ilang buwan hanggang sa niligawan ko na si Aimee. Mama Mia, agad din naman akong sinagot ni Aimee. Agad din naman niyang sinagot ng oo ang tanong ko sa kanya kung payag ba siyang maging girlfriend ko. Tuwang-tuwa ako noon dahil officially ay may girlfriend na ako. Ang totoo niyan, siya po ang first official girlfriend ko. Meron akong nakaka-fling noon pero hindi rin naman nagtatagal dahil nga ang sabi nga sa akin ni Tara ay hindi mga magagandang impluwensya yung mga babaeng yun.
Tapos bigla-bigla na rin din silang hindi nagpapakita sa akin. Na kung tawagin ng mga henerasyon ngayon ay ghosting. Lagi po akong nakakaranas ng ganun, Mama Mia, na gino-ghost ako ng mga babaeng nagugustuhan ko. Hanggang sa itong si Amy nga ay talagang sinagot na ako. Tuwang-tuwa naman ako nung naging kami na. Sabi pa ni Amy ay ilihim na muna namin ang aming relasyon. Tsaka na namin sabihin sa iba ang tungkol sa amin. Bagong graduate nga pala si Amy nung mga panahon na yun, Mama Mia. Magtatatlong buwan na kami nung inamin namin sa pamilya naming dalawa na meron na nga kaming relasyon. Pinakilala ko na siya sa mga pamilya ko, sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko. Pati na rin kay Tara. Mama Mia, napansin ko na medyo hindi maganda ang timpla ng mama ko kay Amy. Pero hindi rin naman bastos ang mga magulang ko kaya pinakisamahan din nila si Amy nung araw na dinala ko siya sa bahay namin. Pero matapos ko nga siyang ihatid, pagka-uwi ko ng bahay ay may tinanong sa akin ng mama ko. Talaga bang mahal ka ng babaeng yan? Oo naman, Mama, hindi naman kami magiging magkarelasyon kung hindi namin mahal ang isa't isa, 'di ba? Siguraduhin mo lang sana na hindi kanya ginagamit bilang panakip butas. Ano? Anong panakip butas? Alam kasi namin at sinabi naman ni Tara na galing daw yan sa isang long-term relationship. Tapos niloko. Tapos naging magkaibigan kayo. Tapos agad-agad kanyang sinagot. Hindi kaya rebound ka lang niya, anak? Hindi kaya ginagamit ka lang niya bilang panakip butas? Sa sakit na nararamdaman niya? Mama naman, hindi naman ganun si Amy. At isa pa, naging magkaibigan naman kami ng ilang buwan bago ko siya niligawan. At 3 buwan na rin ang relasyon namin. Siguraduhin mo lang sana na hindi ka niya masasaktan. Alam mo kasi, Russell, ang isa sa pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang tao ay yung ma-broken heart, yung lokohin. Kaya sana talaga mahal ka ng babaeng yan. Dahil kung ako ang papipiliin mo, mas gusto ko na sana si Tara ang makatuluyan mo. Bagay kayong dalawa. Pareho kayong mabait. Pareho kayong may magandang trabaho. May magandang trabaho rin po si Amy. Kaka-graduate nga lang niya at ngayon ay na-hire na siya sa isang magandang kumpanya. O sige na, may magandang trabaho pero kilala niyo na ni Tara ang isa't isa. Yang Amy na yan, hindi pa. Ma, malaki na po ako. Hayaan niyo na po ako sa mga desisyon ko. Lalo na pagdating sa buhay pag-ibig ko. Promise, kung ma-broken-hearted man ako kay Amy, hindi masisira ang buhay ko. Yun ang sinabi ko sa nanay ko. Mama Mia, alam ko naman at naiintindihan ko naman na concern lang po ang mama ko sa akin. Dahil nga hindi pa ako nagkaroon ng relasyon na talaga namang seryoso. Nung 6 na buwan na kaming dalawa ay si Amy mismo ang nagbigay ng sarili niya sa akin. Plinano niya pala ang lahat, Mama Mia. Bigla niyang sinabi sa akin na hindi raw kami makakapag-celebrate ng aming 6th monthsary dahil may sakit daw siya. Sabi niya, puntahan ko na lang daw siya sa bahay nila at dalhan ko na lang siya ng kaniyang mga comfort food which is ice cream and cake. Mahilig talaga sa mga matatamis ang girlfriend ko. Bagay naman sa kanya dahil matamis din naman ang personalidad niya. Pagdating ko sa bahay nila ay walang katao-tao doon kundi kaming dalawa lamang. Agad niya akong pinapasok nung tawagin ko siya mula sa gate. Tinext niya ako na bukas yan at paki-lock na lang daw pagkapasok ko. Bukas din ang main entrance ng kanilang bahay o ang main door sa sala. Nilock ko rin pagkapasok ko base na rin sa instruction niya. Siguro talagang masama ang kanyang pakiramdam dahil hindi siya halos makatayo sa kama at nasa loob lang daw siya ng kwarto. Pagkapasok ko sa loob ay nilagay ko na sa may mesa ang mga bit-bit kong pagkain. Yung cake at ice cream ay syempre nilagay ko sa loob ng ref at baka matunaw yon. Pagkatapos ay pumasok na ako sa loob ng kwarto gaya ng instruction niya sa akin dahil nandoon lang daw siya. Tinanong ko pa siya via text kung
Gusto na ba niyang kumain at ipaghahain ko siya pero ang sabi niya hindi pa raw. Gusto niya raw munang makita ako. Mama Mia, gulat na gulat ako nung pagkapasok ko sa loob ng kwarto niya ay punong-puno ito ng mga dekorasyon, ng mga petals ng bulaklak tapos may mga scented candles pa. Umaga yun pero madilim na madilim sa loob ng kanyang kwarto dahil naka-blackout curtain siya. Malamig na malamig din ang hangin na nagmumula sa kanyang aircon. Aimee? Ano to? Tanong ko sa kanya. Bigla siyang bumangon at naaninag ko mula sa mga malamlam na liwanag na dala ng mga scented candles ang kaseksihan ng girlfriend ko. Naka-90s lamang siya noon na manipis at halata pong walang suot na kahit na anong panloob. Lumapit siya sa akin at kinawit niya ang dalawa niyang kamay sa leeg ko. Happy 6 months, Rihan, sabi niya sabay siil ng halik sa akin. Nagulat pa ako, Mama Mia, dahil hindi ganitong Aimee ang nakilala ko. Ang kilala kong Aimee ay mahinhin pero gulat na gulat ako kung bakit siya ganito ngayon. Pagkatapos ay nilaliman niya ang halik niya sa akin. Kahit na nagulat ako ay tinugunan ko ang mga halik na yon. Pero nung hilahinan niya ako papuntang kama at nahiga na siya at hinila niya ako para pumatong sa kanya, dun na ako biglang kinabahan at natauhan. Teka, ano to? Tanong ko. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong niya sa akin. Hindi naman sa ganun pero nagugulat lang ako bakit ganito eh. Kasi handa na ako, hon. Handa na akong ibigay ang sarili ko sa'yo. Napatunayan mo na rin naman na mahal mo ko. Napatunayan mo na rin naman na hindi mo ako iiwan. Pagkatapos noon ay siniil niya ulit ako ng halik at hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Mama Mia. Kahit na wala pa naman akong naging girlfriend ay hindi naman po ako inosente pagdating sa pakikipagtalik. Meron pong mga panahon na may nakatalik na akong hindi ko girlfriend, dala na rin sa sulsul ng iba kong mga kaibigang lalaki. Kaya hindi rin ako napahiya kay Aimee nung araw na yon. Binigay ko sa kanya lahat ng nalalaman ko. Lahat ng nakita ko sa internet at kung ano-ano pa ay ginawa ko sa kanya para maligayahan siya. Nakita ko rin naman sa kanyang pagmumukha na nagugustuhan niya ang mga ginagawa ko sa kanyang katawan. Nakita ko rin sa kanyang mukha, Mama Mia, na gustong-gusto niya ang pinaparanas kong ligaya sa kanya sa ibabaw ng kama. Masayang-masaya kaming dalawa ni Aimee noon. Oo, Mama Mia, kung tatanungin niyo ako, yes po, hindi na po berhen si Aimee nung una ko siyang makuha. Hindi naman din importante sa akin yon. Wala naman din akong naging pakialam na sa nakaraan ni Aimee. Ang importante sa akin ay ang ngayon, na ako na ang pinili niya, na ako na ang mahal niya at ako na ang kasama niya. Nagyakapan kaming dalawa, halikan hanggang sa maging isa na ang aming katawan. Kahit na meron na rin akong mga nakakasiping noon, Mama Mia, ay iba pa rin pala talaga ang sarap kapag karelasyon mo ang kasiping mo, lalo na sa unang pagkakataon. Pagkatapos naming magniig ni Aimee, ay sabay kaming tumayo mula sa higaan at pumunta sa may shower. Pinaliguan niya ako at pinaliguan ko rin siya. Pagkatapos naming maligo ay nagsuot lamang kami ng tuwalya at saka lumabas pumuntang kusina at kumain ng ice cream na dala ko. Ang sabi niya kasi ay wala daw ang kaniyang mga magulang dahil may lakad daw ang mga ito. Hindi raw makakauwi din ang kaniyang mga kapatid kasi meron ding lakad ang mga ito. Hindi ko na rin inusisa kung saan pa nagpunta ang kaniyang pamilya. Ang importante lang sa akin nung mga panahon na yun ay nag-enjoy kaming dalawa sa piling ng isa't isa. Masayang-masaya ako nung araw na yun, Mama Mia. Buong araw naming pinagsaluhan ang aming pagmamahalan. Para kaming mga bagong kasal na nasa honeymoon stage pa lamang, na talagang ang break ay kain lang pagkatapos ay balik na naman sa ibabaw ng kama at bakbakan na naman.
Naging masayang masaya ako noon at naging sigurado ako sa sarili ko. Si Aimee, siya ang babaeng papakasalan ko. Siya ang babaeng makakasama ko sa habang buhay at ang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Pagkatapos nga noong masayang 6th monthsary naming dalawa, ay kwento ko na sa kaibigan at best friend kong si Tara ang tungkol sa plano ko na mag-propose na kay Aimee kapag dumating na ang 1st anniversary namin. Ano? Nahihibang ka na ba? Ang babata niyo pa. Ilang taon ka pa lang? Magto-25 ka pa lang, Russell. Tapos si Aimee, magto-23 pa lang. Bata-bata niyo pa para magpakasal, ano? Sa mahal namin ng isa't isa eh. Sigurado ka ba na handa na si Aimee? Anong ibig mong sabihin? Baka kapag inatat mo, matakot siya, tapos umatras, tapos hiwalayan ka. Paano na kapag nangyari yun? Bakit naman niya gagawin yun? Russell, oo nga't ang mga babae ay gusto na pinapakasalan sila ng mga lalaki. Gusto na pinoproposean sila. Pero meron din namang mga babae, lalo na yung mga nasa kabago-bago pa lang na relasyon at galing pa talaga sa panloloko ng ibang lalaki, ay ayaw na pag-usapan muna yung kasal. Lalo pa sa edad ni Aimee, nag-e-enjoy pa yan sa pagiging dalaga niya. May punto din naman ang best friend ko, Mama Mia. Tama din naman ang mga sinasabi niya. Hindi nga naman magiging madali kay Aimee kapag binigyan ko siya agad ng singsing. Sige na nga, pag-iisipan ko na lang muna ng mabuti. Malayo pa naman yon. Yan, ganyan dapat. Teka, nasan ka nga pala nung makaraang araw? Buong araw kitang hindi makontak ha. Bakit mo naman ako kinokontak? Alam mo naman na monthsary namin yun. Ang girlfriend ko. Sorry na po, may kailangan lang kasi akong itanong. Teka nga, saan ba kayo nagpunta? At bakit buong araw kayo hindi ko makontak? Pinento ko na rin sa kaibigan kong si Tara ang tungkol sa mga nangyari sa aming dalawa ni Aimee. Siyempre, Mama Mia, best friend ko siya kaya wala akong itinago. Ano? Siya ang nauna? Na dalhin ka at hilahin ka sa kama? Naku talaga, Russell. Pag-isipan mo muna yung desisyon mo dyan kay Aimee. Mama Mia, naiintindihan ko naman na tulad ng mama ko ay concern lang si Tara sa akin. Pero nung mga panahon na yon ay hay na ako sa nararamdaman kong pagmamahal at kilig sa relasyon naming dalawa ni Aimee. Mahal na mahal ko na siya at handa na akong hamakin ang lahat para sa kanya. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 3 buwan. Nasa ika-9 na buwan na kami noon ng relasyon namin nung mapansin ko na parang may mga tinitignan na si Aimee na mga bagay tungkol sa pagpapakasal. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay nag-share na rin siya sa kanyang timeline ng mga wedding proposal videos. Yun ang naging hint ko para mag-propose na kay Aimee. Yun ang naging hint ko para maging kaming dalawa na sa habang buhay. Okay lang. Kung hindi pa siya handa, sasabihin ko na lang na magkaroon kami ng long-term engagement. Hindi ko naman siya mamadaliin eh. Ang importante lang sa akin ay malagyan ko na ng singsing ang kanyang daliri. Kaya nga, piniprepare ko na noon ang surprise proposal ko sa kanya sa aming 1st anniversary. Hindi ko na rin sinabi muna sa mga magulang ko, pati na rin kay Tara dahil alam kong kukontra sila. Ayoko muna nang may kukontra sa mga desisyon ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Bumili ako ng singsing na ako lang ang nakakaalam. Hanggang sa dumating na nga ang aming 1st anniversary ni Aimee. Mama Mia, inimbitahan ko siya sa isang paborito niyang restaurant. Kumain kami noon, may binigay ako sa kanya ng mga bulaklak, tsokolate at mga regalo. Siyempre, 1st anniversary eh. Pagkatapos noon, sa kalagitnaan ng pagkain namin, ay bigla akong lumuhod sa harapan niya.
Tsaka binuksan ko ang singsing na dala ko. Natatakot talaga ako nung mga panahon na yun. Abot-abot ang kabang nararamdaman ko sa aking dibdib. Paano kung ayawan niya ang proposal ko? Bahala na. Bahala na. Habang nagpo-propose ako sa kanya ay sinabi ko na kung hindi pa siya handa na magpakasal kami kaagad dahil alam kong masyadong maaga pa sa aming relasyon, ay handa naman akong maghintay. Ang gusto ko lang ay malagyan ng singsing ang kanyang daliri para na rin mapatunayan ko sa kanya na dalisay ang pagmamahal ko. Nagulat ako nung umoo bigla si Amy sa proposal ko, Mama Mia. Alam mo, Han, akala ko nga noon hindi ako makaka-move on eh. Akala ko nga noon hindi na ako makakahanap pa ng pagmamahal. Pero napatunayan ko na kaya pala hindi nag-work out yung relasyon namin dun sa ex ko. Kasi ikaw pa lang nilaan para sa akin. Ikaw pa lang para sa akin. Mahal na mahal kita, Russell. At oo, pumapayag ako na magiging asawa mo kahit saang simbahan at kahit kailan. Tuwang-tuwa naman ako, Mama Mia. Walang paglagyan ng kasiyahan na naramdaman ko sa dibdib ko. Heto na nga. Mali si Mama. Mali din si Tara. Mahal ako ng babaeng mahal ko. Handa niya akong pakasalan kahit saan at kahit kailan. Yun ang patunay na nagmamahalan kaming dalawa. Pagkatapos nga ng pagsagot ng oo sa akin ni Amy sa aking wedding proposal sa kanya, ay agad ko yung ipinamalita sa mga magulang ko pati na rin kay Tara. Nakita kong masaya ang mga magulang ko para sa amin, pero si Tara ay may pag-aalinlangan pa rin. Sige na nga, yan ang kaligayahan mo eh. Ano pa bang magagawa ko kundi suportahan ka na lang? Sabi niya sa akin pero ramdam ko pa rin ang pagtatampo sa kanyang mga salita. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako mawawala bilang best friend mo eh. Sa katunayan, magkakaroon ka pa ng bagong kaibigan. Ikaw kasi ang kukunin naming maid of honor. Payag ka ba? Pumayag naman si Tara, Mama Mia, at ang sabi niya, lagi daw siyang nandito para sa amin. Pag hindi ko alam ay hindi pala yun ang tunay na nararamdaman ni Tara. Mama Mia, maayos pa ang usapan naming dalawa ni Amy na ang aming kasal ay merong 1-year preparation. Napag-usapan namin na since ang second anniversary namin ay Sabado, doon namin gaganapin ang aming kasal. Naganap na rin kami ng simbahan. Naganap na rin kami ng mga suppliers dahil ang gusto ko ay malaalalay na lang ang bride ko sa araw na yon at hindi ma-stress. Pinag-ipunan ko talaga ang pambayad ko sa organizer o wedding planner na kinuha ko. Sikat kasi ang wedding planner na kinuha ko kaya medyo may kamahalan sila pero ayos lang yon. Ang importante ay maganda naman ang serbisyo. Kaya lang, Mama Mia, nasa ika-6 na buwan na kami ng preparation namin nung bigla na lang na sinabi sa akin ni Amy na hindi na raw namin itutuloy ang kasal. Wala ako noon sa Pilipinas. Nasa Singapore po ako noon dahil pinadala ko ng kumpanyang bago kong pinagtrabahuan para sa training ko. Oo, Mama Mia, lumipat na rin ako ng kumpanya kahit nung una ay ayaw na ayaw talaga ni Tara. Bakit ka lilipat? Maganda na ang posisyon mo dito tapos maganda na ang sahod mo. Isa hindi talaga ako masaya dyan eh. Bakit hindi mo naman ako sinabihan nang sa ganun ay nakalipat din ako? Tara, it's about time na hindi mo na isasandal sa akin ang mga desisyon mo sa buhay. Nakikita ko naman na masaya ka sa trabaho mo. Maganda ang posisyon mo, maganda ang sahod mo. Mahal ka ng mga boss natin. Kaya hindi pwedeng i-adjust mo ang buhay mo para sa akin. Isa lang ang vacancy nila sa ganitong klaseng posisyon. Di ka rin matatanggap doon kung nauna ako. At kung sinabi ko sa'yo, baka ikaw yung natanggap tapos ako ang hindi. Nagtampo ulit sa akin si Tara, Mama Mia, dahil binabago ko na raw talaga ang buhay at routine naming dalawa. Pero nung araw na pinadala nga ako
para sa isang Singapore trip para sa training ko, ay bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit o kung intuition ba yun, Mama Mia. Kasi sa mga nababasa ko, mga babae lang ang may ganong intuition eh. Pero ako may naramdaman talaga akong kakaiba nung umalis ako. Hanggang sa nung magdadalawang buwan na ako doon, Mama Mia, dahil 3 buwan po ang training ko, ay bigla na lang nananlamig sa akin itong si Aimee. Huwag na nating ituloy ang kasal, Russell. Ayoko na, sabi niya. Ano, bakit? May nagawa ba akong kasalanan? Anong nagawa ko, Aimee? Pero Mama Mia, hindi na ako sinagot ni Aimee. Wala na siyang ibang sinagot tungkol sa mga tanong ko. Hanggang sa natapos ang training ko. Nung matapos ang training ko, Mama Mia, ay agad kong pinuntahan si Aimee sa kanila. Pero ang sabi ng mga magulang niya ay wala na raw ito doon at meron na raw daw itong apartment na kinuha. Tinanong ko sila kung saan pero ang sabi nila wag ko na lang daw sundan si Aimee. Alam mo namang nasaktan masyado ang anak namin dun sa ex niya. Kala namin, Russell, iba ka. Akala namin totoong mahal mo ang anak namin pero bakit ganito? Bakit sinaktan mo siya? Tito, hindi ko po alam. Hindi ko po alam talaga kung anong nangyari. Please, may alam ba kayo? Isa lang ang sinabi sa amin ni Aimee. Niloloko mo raw siya. Lalo akong naguluhan sa mga sinabi nila, Mama Mia. Noong magpunta ako ng bahay ay nandun si Tara at nagplan pa sila ng surprise welcome party sa akin. Pero hindi ako nasiyahan at hindi ako natuwa. Dahil ang isip at puso ko noon ay nakay Aimee. At nung nangyayari, bakit sinabi niya sa mga magulang niya na niloko ko siya hindi naman? Noong matapos nga ang salos-salong inihanda ng pamilya ko at ni Tara para sa akin ay pumasok na ako ng kwarto. Sumunod naman si Tara, Mama Mia. Huwag mo namang isipin yan si Aimee. Siguro hindi talaga kayo pa para sa isa't isa, sabi niya. Hindi pwede. Nakaplano na kami. Kompleto na lahat, ayos na lahat, tapos magiging ganito lang. Sabi ko sa'yo, matulog ka na nga muna. Medyo lasing na rin ako nung panahon na yun, Mama Mia, kasi nagkaroon po ng inuman doon sa inihanda nila sa akin. Nagising ako kinabukasan na wala na si Tara sa kwarto ko. Hanggang sa pinuntahan ko ang kasamahan namin noon sa trabaho. Ang girlfriend ay pinsan ni Aimee. Pagdating ko doon, buti na lang at nandun siya. Pero bro, hiwalay na kami nung pinsan ni Aimee. Hindi kami nagkatuluyan kaya ayokong kumontak sa kanya. Baka isipin niya hindi pa ako nakamove on. Sabi nito nung pakiusapan ko siya na kontakin ang kanyang ex para makontak ko rin kung nasaan si Aimee. Sige na naman please. Nakipag-iwalay kasi sa akin si Aimee kung kailan malapit na ang kasal naming dalawa. Tapos di ko pa alam kung bakit. Ganito na lang, hindi ko alam kung nag-change na siya ng cellphone number pero nakasave pa rin yun sa luma kong cellphone. Magdasal ka na ma-on yun Magdasal ka na ayos pa yung cellphone na yun para makuha natin yung number. Sinamahan ko siya na pumunta doon sa luma nilang bahay kung nasaan nandun ang kanyang mga magulang. Hinanap namin ang cellphone na sinasabi niya, Mama Mia. Nung makita namin ay laking tuwa ko, nung pagkatapos itong i-turn on ay gumagana pa naman. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay binigay niya sa akin yung number ng kanyang ex. Hindi ako sigurado kung yun pa rin ang number niya. Kasi wala yung mga social media yung babaeng yun Tawagan mo na lang. Hindi pa nga ako nakakaalis sa bahay nila ay denial ko na yung number. Mama Mia, tuwang-tuwa naman ako nung nag-ring ang numerong yun. Ilang ring pa ay sinagot na ito ng isang babae. Nagpakilala ako sa kanya, tinanong ko kung siya ba yung ex ng aking dating katrabaho. Sabi naman niya ay oo, Mama Mia. Tinanong ko siya kung alam ba niya kung nasaan ang pinsan niya. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa pinsan ko? Akala ko pa naman,
naghilom na ang pinsan ko. Akala ko pa naman nakita na niya ang kanyang Prince Charming, ang kanyang knight in shining armor sa katauhan mo, pero hindi pala. Manluloko ka din pala. Ano bang panlulokong ginawa ko? Please naman bigyan mo naman ako ng pagkakataon na makausap ang pinsan mo. Alam mo Russell, dahil lang sa gusto kita para sa pinsan ko, pagbibigyan kita ngayon. Sige, kausapin mo yung pinsan ko. Eto yung address niya. Ite-text ko. Pagkatapos nun Mama Mia ay nakatanggap ako ng text message. Address nga yun ni Aimee. Tuwang-tuwa naman ako at hindi na ako nag-aksaya ng panahon at agad akong nagpaalam dun sa aking kaibigan at pinuntahan ang address na binigay sa akin ng ex-girlfriend niya. Pagdating ko doon ay walang tao sa labas ng apartment. Kaya nag-antay ako. Nilalamok na ako nung may tumigil na taxi sa harapan ko. Gulat na gulat si Aimee nung makita niya ako, Mama Mia. Anong ginagawa mo dito, Russell? Aimee, hindi ko alam kung bakit ka nagalit sa akin. Kung bakit sinasabi sa akin ng mga magulang mo na niloko kita, pati na rin ang pinsan mo. Pero Aimee, please, mag-usap naman tayo. Huwag naman basta-basta nating tapusin ang relasyon nating dalawa. Malapit na ang kasal natin, nakaplano na lahat. Tapos tatapusin mo lang ng ganun-ganun lang. Ako pa talaga ang tumatapos sa relasyon nating dalawa, Russell? Ako pa talaga? Aimee, please naman Nakiusap ako sa kanya, Mama Mia, pero tinataboy niya ako. Pilit niya akong tinataboy palayo at nung makapasok na siya sa loob ay nilock niya ang pintuan nang hindi pa ako nakakapasok. Katok ako ng katok. Sinabi ko sa kanya na hindi ako aalis doon hanggat hindi niya pinakikinggan ang paliwanag ko. Mama Mia, hanggang sa nung umulan na ay napilitan siyang buksan ang pintuan at pinapasok ako. Aimee, please, pag-usapan natin kung ano man yan. Bigla niyang nilabas ang isang brown envelope. Pagkatapos noon ay sabi niya buksan ko raw yun at nandoon ang sagot sa mga tanong ko. Nung binuksan ko yun, Mama Mia, ay gulat na gulat ako. Mga larawan ko, nakahiga sa kama, natutulog at may kasamang babae. Ang babaeng yun ay walang iba kundi si Tara. At base sa aming mga posisyon, Mama Mia, at syempre sa pagkakaayos ng kumot sa aming katawan ay aakalain mo na wala kaming mga saplot sa loob. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Natanggap ko yan, Russell, 1 buwan matapos kang umalis sa Singapore. Hindi totoo yan kahit tanungin mo pa si Tara. Hindi siya nagpuntang Singapore. Tinanong ko na si Tara at ang sabi niya sa akin, nangyari raw yan bago ka umalis papuntang Singapore. Gabi bago ang flight mo. Kaya pala sinabi mo sa akin noon na hindi na kailangan na ihatid pa kita sa airport dahil si Tara pa lang makakasama mo buong gabi. Akala ko ba kaibigan lang at kapatid lang ang turing mo dun sa babaeng yon? At nung sinabi sa'yo ni Tara, nagulat ako sa mga revelasyon niya, Mama Mia. Sinabi sa akin ni Tara na may nangyari sa inyong dalawa nung gabing bago ka pumuntang Singapore. Ulit niya na may halo ng pagkasigaw sa mga sinabi niya. Mama Mia, nangako ako sa kanya na hindi totoong nangyari yon. O totoong nandun si Tara sa bahay namin pero dun ito natulog sa kwarto ng kapatid ko. Pagkatapos noon ay sinama ko siya. Kahit na ayaw niya ay pinilit ko siya at sinama ko siya at pumunta kami dun sa apartment ni Tara. Nung pagkabukas ni Tara ng apartment at ako lang ang nakita niya ay abot tengang mga ngiti niya. Pero nung nilakihan na niya ang pagbukas ng pinto at nakita niya si Aimee ay biglang nagbago ang itsura niya. O bakit kayo magkasama? Magkasama kami, Tara, dahil gusto kong ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Ibinigay ko sa kanya yung envelope na binigay sa akin ni Aimee kani-kanina lamang. Kasi, Russell, magpapaliwanag ako. Sabi niya sa nanginginig na boses at namumutla na mukha.
Hindi naman totoong may nangyari sa ating dalawa. Bakit mo pinapalabas kay Amy na may nangyari sa atin? Bakit, Tara? Sunod-sunod kong tanong sa kanya at hindi ko na napigilang mapasigaw. Doon Mama Mia ay umamin si Tara sa harap ko at sa harap ni Amy. Inamin niya na matagal na niya akong mahal at hindi niya kinakaya na ikakasal na ako kay Amy. Hinayaan lang niya ako na makipagrelasyon kay Amy dahil ang akala niya ay tulad din ito ng mga nakaraan na hindi ko siniseryoso. Pero nung malaman niyang ikakasal na kami ay hindi niya kinakaya. Para sa akin ka, Russell. Ako ang nararapat sa'yo at hindi ang babaeng yan, nakakakilala mo pa lang. Sasaktan ka lang niya. Paulit-ulit nitong sabi. Si Amy naman ay napabuntong hininga at napakross arms pa, Mama Mia, pero walang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Baliw ka. Baliw ka, Tara. Bakit mo sinisira ang relasyon ko kay Amy? Mahal ko siya. Kung talagang mahal mo ko, hahayaan mo akong maging masaya sa kanya. Hindi. Hindi ako papayag na maikasal ka sa babaeng yan. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay biglang nagsalita si Amy. Pwes wala ka nang magagawa. At kalimutan mo na ang role mo bilang maid of honor dahil tinatanggal na kita at hindi ka imbitado sa kasal namin. At oo, Tara, itutuloy ko ang pagpapakasal kay Russell. Tara na, Russell. Sabi niya sa akin. Doon, Mama Mia, ay umalis kami. Sumama ako kay Amy at kahit na nasasaktan ako sa pagkasira ng friendship naming dalawa ni Tara at nagugulat pa rin ako sa mga revelasyon niya sa akin, ay hindi ko maipagkakailang natuwa ako, Mama Mia, dahil pumayag na ulit si Amy na magpakasal sa akin. Pagkatapos ng araw na yun ay ginugulo pa rin kami ni Tara. Pumupunta ito sa bahay namin at sinabi ko na sa mga magulang ko ang totoo. Sila din ang nagsabi sa akin na si Tara din pala ang sumisira kay Amy sa harap ng mga magulang ko, Mama Mia, at kung ano-anong mga sinasabi niya tungkol sa girlfriend ko. Doon ko nalaman na meron pala akong isang kaibigan na ang akala ko ay kapatid ang turing sa akin at best friend, pero Mama Mia, obsessed pala sa akin si Tara. Kung ano-anong ginawa niya para mapigilan ang kasal namin pero wala rin siyang nagawa. Binago namin ang venue, ang araw at syempre pati na rin ang simbahan ng kasal namin para lang hindi kami matuntun ni Tara. Sawa naman ng Diyos ay nairaos ng matiwasay ang kasal namin at wala na nga siyang nagawa. Nung malaman niyang kasal na kami ay dun pa siya tumigil. Umalis siya sa pinagtatrabahuan niyang kumpanya at ang huling balita ko, Mama Mia, ay nagpunta na ito sa ibang bansa. Sana nga ay tuluyan nang makamove on si Tara mula sa obsession niya sa akin. Sana nga ay tuluyan na siyang maghilo, matuluyan na rin siyang maging masaya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay may konting kirot at lungkot din akong naramdaman nung masira ang friendship naming dalawa ni Tara. Isa kasi siya sa mga pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Pero hindi naman pwede na habang buhay niyang kontrolin ang buhay ko pati na rin ang pag-aasawa ko. Sa ngayon, Mama Mia, ay meron na kaming isang anak ni Amy. Masaya kaming nagsasama. Dinadasal ko na lang na sana ay tuluyan na ngang maghilom si Tara at sana ay tuluyan na rin niya akong mapatawad dahil kami matagal na namin siyang napatawad. Alam kong nasaktan ko si Tara, pero hindi ko naman po yun sinasadya. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking kwento. Lubos na gumagalang, Russell. Naku naman, nakakatakot naman yung may mga ganyan, may mga obsessed na kaibigan. Tara, bakit ka obsessed, Day? Sana nga ay tuluyan ka ng maghilo, matuluyan mo na ring mapasaya ang sarili mo kahit walang tulong mula sa ibang tao. Alam nyo kasi, naiintindihan ko naman na talagang kapag nagmahal ka, gusto mong, 'di ba, mapasayo yung taong mahal mo, gusto mo mahalin ka rin ng taong mahal mo. Pero ang pagmamahal kasi hindi basta-bastang naipipilit yan eh. Kapag hindi ka mahal, kapag ginawa mo na lahat,
Yung tama ha, yung hindi masamang mga gawain, di tulad ng ginawa ni Tara. Kapag pinaramdam mo na, sinabi mo na mahal mo yung tao tapos hindi ka pa rin niya mahal, wala kang ibang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Na baka kaya hindi niya kayang ibalik ang pagmamahal mo dahil may isang taong inilaan sa'yo ng Diyos na sobra-sobra pa ang pagmamahal na ibibigay sa'yo. Sana, kahit na nagmahal tayo, kahit na obsessed tayo sa isang, hindi obsessed, kahit na sobrang minamahal natin ng isang tao, sana huwag dumating sa punto na gagawa tayo ng masama para lang mapasa atin sila. Dahil kung hindi para sa'yo kahit ano pa ang gawin mo. Maraming salamat Russell sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Sa inyo na nakikinig ngayon, kung nagustuhan niyo ang kwento ni Russell, please do like and share this video. And please subscribe to our channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw po. Ako po si Mama Mia.